Hello guys, good morning. Ito ako sipong-sipon. Laman ulit po ng kalye. Medyo may vacant hours lang yung mister ko. Sipong-sipon po ako gawa ng pollen. Kita nyo ang pula-pula na ng ilong ko kasi singa. Tsaka may ubo. Kaya medyo magmamas po tayo. Ayan po, punta naman po kami ngayon sa yung kuha ng pickling ng strawberry. Kaya siguro ito twice ko pa lang na magpitas ng mga strawberry dahil noong maliliit pa yung mga anak ko, nagpunta na rin kami. Ngayon twice ko pa lang since nung ako'y nagpunta dito sa Japan. Punta po kaming Hyogoken. Tsaka dito po ngayon sa Japan, yung pollen, kaya allergic talaga ako doon. Kaya ito, ngongo. Ngongo po ako ngayon. Baka mamaya panay pa ang ubo ko. Sakit nga sa dibdib yung ubong mahigpit. Minom na naman po ako ng gamot, kaya lang hindi agad tumatalab. Kaya yung boses po natin ngayon medyo iba po. Hindi nga ako makapag-karaoke kasi hindi makakanta ng ganito yung boses. Pangit na yung boses, lalo pang papangit. Shout out nga pala po dyan sa mga taga Lemery, Batangas. At saka dyan sa Dumaguete, sa Cebu, syempre po doon po sa sa Zamboanga, lalo na mga taga Zamboanga del Sur, dyan sa may Santa Clara, Ipil, Zamboanga del Sur. Kamusta po kayo dyan? Hindi po ako marunong ng magbisaya. Pero dyan po ako pinanganak. At saka nga po pala, itong siyempre po sa buhay natin madaming nagdadaang mga problems. Ako ay nagpapasalamat pa din sa aking mga bayaw, sa aking mga kapatid na tumutulong sa akin na sa mga mabigat kong mga problema, tinutulungan nila ako. Iyaan nyo, mga karaos din tayo. Tsaka konting tiyaga na lang ako talaga sa pagtatrabaho. Dahil alam nyo naman, nagpalipat-lipat muna ako ng work ngayon kasi medyo iba yung hindi ko ka-compatible yung una kong trabaho. Tsaka alam na, sa mga trabaho naman di nawawala yung mga arrogant na tao. Kaya ikaw na lang ang umiwas. Kahit saan ka naman mapunta, meron yan. Kaya lang, kung medyo terrible masyado na, di ikaw na lang umiwas. Tsaka hindi naman ako pinababayaan ni Lord. Bago naman niya ako paalisin doon sa trabaho na yon, may binibigay siya sa akin mas maganda pang trabaho. Kaya wag yung may mga problema po dyan, wag mawala ng pag-asa, kapit lang kay Lord. Kasi talagang siya lang naman ang tutulong Kung tinutulungan ka ni Lord, tumulong ka na rin sa ibang tao na kaya mong ibigay. Hindi yung pansarili mo lang. Ganun po ako. Hindi po pang sarili lang. Kung naghanap ka doon, mag-a-add ako ng tao. Pag wala, di pasensya po. Mahirap kasi maging arrogante at maging selfish ka sa sarili mo na gusto mo ikaw lang. Yung gusto mo ikaw lang umasenso, ikaw lang ang kumita ng malaki, pabayaan mo na yung mga kasama mo. Hindi yun. Hindi po ako ganun. Siguro pinalaki ako ng mami ko ng may mabuting kalooban. Kaya ganun din po siguro ako. Alam nyo, mahirap naman sa isang tao yung maging arrogante ka Dahil hindi mo alam ang susunod mo pang mga araw kung talagang lagi kang mayroon. Excuse me Diyos kiteo. Tsaka alam nyo po ba na dito po sa Japan din ang mga work din minsan sorry po talaga, hindi lahat ay
nagiging maganda ang takbo ng business. Sa panahon po ngayon, di katulad noon maganda ang business ng Japan. Sa panahon po ngayon, uso dito yung baksakan ng business. Kaya mahirap po talaga maghanap ng trabaho. Kahit matagal ka na doon sa trabaho nyo, pag naramdaman mong unti-unti nang bumaksak, abay, mag-isip-isip ka na rin. Baka pati ikaw madamay. Kaya ganun lang po. Malapit na rin po dito ang Sakura. Itong sigurong katapusan ng March. Ne, Papa, ano Sangatsukara? Ano, Hanamiya na. Sangatsu no Owari gurai. Talagang inuubo po ako. Tsaka masakit talaga sa lalamunan, sa dibdib. Kaya ingat din po kayo sa mga health nyo. Basta nagpapalit na mga season, yan. Pero this year, lang talaga, first time ko magkaganito ng todo. Sobra ang pollen. Tsaka yung PM na tinatawag nila, yung galing sa China na mga pollen, ang punta po nun dito ay sa Japan. Halos lahat po ng pollen nila hinahatid ng hangin papunta rito. Kaya kami po ang nahihirapan. Ilipat ko kayo sa labas ha, ng view, at baka magsawa na kayo sa kagandahan ko. sorry biro lang, di naman ako maganda. Kaya lang pag ganitong video, ang hirap ilipat pag papunta na sa labas, no? Hayaan nyo na lang magsawa kayo sa akin. Hindi ko mailipat kasi video lang to na ililipat ko naman sa YouTube. Hindi pa ako pwedeng mag live sa YouTube kasi kulang pa ako sa mga subscribers. Yun nga pala, paki-subscribe po naman ng aking YT channel. Yung Maria, abbreviation po ng capital M, tapos short na A. Walang period po yun. Tapos Lourdes Kinoshita. Yun po ang aking YT channel. Paki-subscribe and like and share. Tsaka pakipindot na rin po ng notification bell para kung may ma-update man ako ng mga video or anything, ay updated din po kayo. Please lang po. Tsaka minsan nagcha-charity vlog po ako doon sa ginagamit kong YT channel ko. Baka yung mga may gustong tumulong o mag-support sa akin, sabihin nyo lang po at ituturo ko yung GCash ng kapatid ko para doon ihulog sa Pilipinas at doon ako mamimili. Yun lang po. Yun lang pong kaya ng bulsa nyo. Hindi ko kayo pinipilit kung magkano ibibigay nyo. Dahil balak ko po baka by September or December makauwi ako sa Pilipinas next year. This year, hindi pa. Next year po. Hindi ko lang alam kung anong month ako makakauwi, pero talagang uuwi po ako next year for Philippines, sa Pilipinas. Tsaka balak ko talagang ako ang magbigay ng tulong, lalo na dun sa ang point ko po sa next year ay yung pong sobra yung alikabok, yung pollen. Ang point ko po ay yung mga elementary school sa bundok, yung akit ka ng bundok, yung mga hirap na talagang mga bata na hindi makapag-aral, mga tsinelas pudpud na, ang mga ballpen nila, mga notebook nila ay halos pilas-pilas na. Dahil naranasan ko po yan ng malita ko. Minsan nga po yung bag ko, yung supot ng pamalengke, di ba nauso noon yung mga parang net, yung po ginagamit ko. Kaya naiisip ko din po sila. Siyempre nagdaan tayo sa ganun, kung may maitutulong ka, di itulong kahit konti lang. Hindi naman po ako mayaman. Yung lang konting allowance ko, maipon ko, at kung sino man gusto mag-support, idagdag ko. Tulad ng mga auntie ko,
mga ka-batchmate ko, yan lalo na si Rick Almando. Shout out sa'yo, Rick. Pasensya na ha, ubong-ubo ako may pollen. Isa yan po sa magandang supporter ko dito sa YouTube channel ko, sa pagbablog ko. Pag nagsabi ako, nagbibigay po siya yung kaya ng bulsa niya. Tsaka alam nyo po, pag nakatulong kayo sa kapwa nyo na kahit konti lang, alam kong may good karma na babalik sa inyo. Hindi man kaagad-agad, pero meron po yan. Ang Diyos na may nakatingin at nakikita niya ang lahat. Kaya wag po kayong yung mag-alala na baka lokohan lang to o scam ba. No, hindi po ako ganyan. Tsaka nilalagay ko po sa YouTube ko kung saan ako nag-charity, kung ano yung mga binigay ko. Makikita nyo naman yung amount nyo doon. Siguro labis-labis pa sa amount na binigay nyo na pinamigay ko po sa mga tao. At yun po ay pinapatro ko muna sa kapatid kong sister ko na siyang pinapaasikaso ko. Dahil minsan, syempre, hindi naman ako pwede laging umuwi para sa atin. Nagtatrabaho kasi ako. Pero next year, talagang gusto ko makauwi na sa Pilipinas muna. Kahit 2 weeks vacation lang. Kasi hindi po ako pwedeng umabsent ng mga katulad na iba. May 1 month, 2 months. Hindi po pwede kasi may work po ako. Tsaka may hinahandle po akong group. 2 kami Pilipina. Halinhinan kami. Kawawa naman kung iiwan ko siya ng matagal ng ganyan. Tsaka kawawa din ako. Wala akong magiging sweldo. Pag matagal ang bakasyon ko, kailangan ko din ng pera, mga bayarin, gano'n. Namimiss ko po talaga ang Philippines. Talagang namimiss ko po talaga. Tsaka gusto ko po talagang bago ako umuwi, makaipon-ipon ng konting pambigay po sa mga taong nangangailangan na kahit konti lang. Kasi kawawa po yung mga walang matakbuhan. Kami mga ulila din, hindi din namin maano na palagi kami matatakbuhan. Kailangan matuto ka rin sa sarili mo, mag-ipon, magtabi dahil maghiram ka man, di mo alam kung kailan mo mabayaran, di ba? Buti kung lagi malakas ang pangangatawan at may magandang trabaho, yun po. Kaya yung mga gusto pong magpa-sponsor o mag-support sa aking Lucky Olaf vlog sa may YT channel ko, anytime po, mag-call lang po kayo sa akin sa messenger ko sa Lucky Olaf vlog o sa Facebook ko, Lucky Olaf. Call lang po kayo sa messenger, sabihin nyo lang po kung ano po at ibibigay ko sa inyo ang GCash number ng kapatid ko na nag-aasikaso sa Pilipinas. Gusto ko kayong dalhin dun sa labas. Hindi ko alam dito ang yung sa labas dapat pala inano ko na kaagad magsawa na kayo sa sa mukha ko. Tanda na. Lola na po. 6 ang aking apo. 6 na. 4 po ang anak ko. Tapos sa edad ko pong ito, syempre ngayon po linggo wala po akong pasok. Bala ko sanang ayusin yung mga damit ko doon sa aking walk-in closet. Kaso lang, nag-aya nga po itong asawa ko na magpitas ng strawberry. Hindi na rin ako nakatangi kasi gusto ko rin kumain ng strawberry. Bagay po yun sa mga may diabetes, katulad ko. Kasi hindi yun matamis masyado, hindi rin masyadong maasim. Tama lang po. Kaya tingnan nyo, malamlam yung mata ko kasi gawa nga ng aking pollen. Ako, punong-puno lagi yung ilong ko. Sa kasisinga ko na mula na, baka mamaya kamatis na tong ilong ko. Ayan po ang labas namin. Yan. Hindi ko mailipat sa
magdadrive, mister ko. Yan po tayo ngayon. Sa gilid lang muna tayo. Terrible ang ilong ko mahapdi na. Baka bukas ito nagtutuklapan na yung mga balat ko dito sa ilong. Ang hirap. Ay, ang ganda nung train, no? Kita nyo? Kitty yung train niya. Fukushima. Ima Fukushima. Mama no iie no Chicago. Mama sang. Kochigawa ya mama. Yung dati kong mama sang dito sa Kitasinchi. Ang bait-bait ng mama kong yun. Basta pag nagkita kami, talagang anak na talaga ang turing sa akin. Tumutulong siya. Nung nagpunta nga yung mga kapatid ko dito, pinano ko, nagbigay ng konting pang merienda. Kunero. Kuno jidensha mo kioskete. Ay nako, meron pa rin po dito mga Japanese na hindi marunong mag-drive. Biglang-bigla na lang pupunta sa gilid na doon pala siya liliko. Siguro bago pa lang nag-aaral yun o kabibigay lang ng license na ano. Ay nako, kung hindi ka mag-iingat talaga sa pagdadrive, delikado. Ichiban Takay, Tokoro. Sobra talagang ilong ko. Ayan, pupunta naman po tayo dyan. Ayan po, expressway na po tayo. Punta po tayo ng Hyogoken. Naayos pa lang kalsada. Pinapaluwangan pa nila. Sobra ang pollen, lalo na ngayon papunta pa kaming bundok, lalo na akong uubuhin. Sorry talaga. Nagsasabit pa yung mga plema ko. Pasensya na. Alam yung ganda talaga dito. O, tingnan nyo yan. Ganda ng view. Mga truck. Oh, may nag-aano ng softball doon. Nagpa-practice ng softball. Hindi ko mailipat pag dito pala sa video, yung sa camera mo lang, hindi mo, pag na once na nailagay mo na sa harapan mo, hindi mo na mailipat sa labas sa next camera. Nililipat ko, hindi naman maano. Dami ko na pong mga peleges. Ito po na sunog to sa ano, yung pagbi-bleach ko ng yung mga pader paglilinis, na talsikan ako dito.
Hindi po ito pekas, talagang nasunog po yung balat niya. Natalsikan kasi. Wala tayong magagawa, yun ang trabaho natin, no? Dati po yun nung nag-ano ako sa mga mansion, naglilinis. Tawag po dito ng seso. Kita nyo po yan, mga mansion, building, commercial building. Ganyan po. May magaganda at mga luma ng building. At Q-phone. Binilhan nga po ako, sana kain kami sa McDonald's, kumain lang po mister ko. Ako naman, binaon ko na lang kasi wala akong masyadong gana ngayon kumain, gawa nga ng sipong ito. Minom lang ako ng mainit na kape. Tapos binaon ko po, ito po. Binaon ko yung ating McDonald's. Maya kakainin ko naman din po yan. Uminom ako ng gamot ko na sa dito para sa sipon ko, yung paburon kung tawagin nila. Ano, yung sa mga nagsisipon, ganyan. Itong mister ko mahilig magda-drive, mag-ano. Ayaw lumabas ng plema. Nakakainis. Ang dami ko na ng tissue dito eh. Hindi makapag-karaoke. Gusto ko pa sana mag-karaoke. Ano ako makapag-karaoke nito? Nangangamatis na yung ilong ko eh. Namamaga ng kasisinga. Tingnan nyo yan, no? Mansion. Laki, no? Kore nani basyo? Juso. Juso ya na. Dati ng Kauboy Aro na, koko. の近くやな。重曹の真ん中じゃないけど、今重曹の方降りてきたところ。これから下道で大阪空港の方へ行って。Hirap na pala pag tumatanda, no? Ako ngayon ay 63 years old na ako. Nito lang February. Kabe-birthday ko lang din po nito lang last month. Matanda na. Kaya hindi na rin ako nagtatakang medyo sakit-sikitin. Pero sabi ko kay Lord, magampanan ko lang yung role ko na makatulong sa ibang tao, tsaka yung mabayaran ko na lahat yung mga utang ko, makatulong ako sa ibang tao. Anytime na kunin niya ako, okay lang. Basta yun lang ang wish ko sa kanya. Bigyan pa ako ng buhay na makapaglingkod sa kanya. Siyempre pag gusto mo maglingkod, siyempre pupunta ka sa mga ibang lugar. Yung kaya din ng bulsa ko, yung abot lang din ng makakaya ko. Kasi hindi ka naman pwedeng tumulong nang wala ring laman ng bulsa mo. Yun lang kaya ko po, abot lang sa makakaya. Kasi hindi rin naman ako mayaman dito, nagtatrabaho pa rin. Kaya kita nyo, kahit 63 years old na, nagtatrabaho pa rin. Maya-maya 65 years old na ako, ay pensionada na. Pero sa kabila nun, magwo-work pa rin ako. Kasi pag napatambay ka sa bahay, wala na. Parang naghihintay ka na lang ng iyong deadline. 'Di ba? Kaya kailangan hangga't kaya ng katawan mag-work.
Kahit yung mga matatanda dyan sa atin na mga kasing edad ko o magkakaedad pa, ano po, magtrabaho kayo, maggawa ng, kung ayaw na kayo pagtrabahuhin ng anak nyo, kahit yung mga gawain sa bahay, magkukot kayo o mag-walking para din po sa sarili nyo yun. Kasi oras na kayo ay tumigil na lang, paupo-upo na lang, ay talagang lalapit yung sakit sa inyo kasi manghihina na kayo kasi na hindi nyo na nagamit yung mga energy nyo. Kumbaga sa battery na usa na kayo ng charge, lumipas na yung energy nyo. Eh kung tuloy-tuloy, at least medyo madagdagan pa yung haba ng buhay. Tsaka iba rin yung meron pa rin kayong sariling pera sa bulsa nyo kasi mahirap din namang umasa sa mga anak, lalo na kung may mga pamilya na. Siyempre may buhay din silang kanila. Kung iaasa nyo lahat sa kanila, ultimo yung pang ano mo, eh dapat hanggat kaya mo pang gumawa ng paraan na ikaw ang maghanda para sa sarili mo, at least hindi nakakabigat sa kanila, di ba? Tsaka hindi rin sila kawawa na maiwanan mo ng puno ng utang gawa ng pagpapa-doktor. Siyempre, yun po. Kaya hanggat kayang kumilos-kilos, ganun po ang katwiran ko sa buhay ko. Hanggat pwedeng kumilos-kilos. Kung nandyan tayo sa atin, maglabandera, ganun. Pwede naman po yun, kayang-kaya pa rin ng katawan yun. Hindi naman kayo magbubunot ng ano o kaya yung mabibigat na trabaho. Paglalaban naman yun lang sa kaya ninyong oras. Ganun, at least may kita-kita pa kayo, di ba? O ano ng mga damo dyan, marami namang mga iba-ibang klaseng, basta magandang trabaho lang po. Yung ano, hindi against sa government, basta yung kaya lang ninyo, labandera, pagbubunot ng mga damo, ganyan, halimbawa ilang oras lang maging katulong sa bahay, ganun lang, hindi yung whole day mo nandoon. Siyempre, nagkakaedad na, hindi na rin kaya ng katawan yung full time na trabaho. Yung magbigay ka lang ng konting oras mo para ma-exercise ka lang, parang yung may pang-alis lang ba ng stress mo, para kung may kailangan ka man o pambili ng gamot, meron kang pambili, hindi yung hihingi ka pa sa mga anak mo. Kahit konti may maidadagdag kang pantulong, di ba? Tsaka pag umungot sa'yo mga apo mo, kahit konting pang candy o panghalo-halo, ganyan, may treat mo sila paminsan-minsan. Ganun lang po. Pag humingi ng malaki sa yung mga apo mo, sabihin mo totoo, si Lola ay wala na masyadong kita, ito lang ang kaya ko, yung magkain sa labas, ganun. Iba yung nagpa-prank ka, wag yung gagawa ka ng kaplastikan sa mga apo mo o mga kaibigan mo na ikaw ay may kaya, ganun. Abay, mahirap na yun pag nabuking, bukod sa nabuking ka na, kahiya-hiya pa, di ba? Kaya maganda yung maging tapat ka kung ano lang yung kaya mo. Hindi yung maghahambog ka, magiging mayabang ka na kaya ko to, ganyan-ganyan. Yun. Diba? Masaya sa pamilya at sa mga kasamahan mo, mga kaibigan mo, natapat ka. Hindi ako nahiya. Lahat naman ng tao may utang. Talagang ganun. Kahit nga sobrang yaman, meron takot din silang bumaksak na lang, ganun. Tayo pa kaya na konti lang kinikita. Kaya lang, huwag mong alisin yung tiwala sa'yo. Marunong kang tumupad sa usapan mo. Maging maganda lang ano mo, marunong ka may pag-usap. Walang masama po doon. Alam nyo guys, alam ko nagsawa na kayo sa pagmumukha ko. I'll see you again to my next video. Umuubo na naman po ako. Pag
nalalanghap ko yung pollen, talagang naano sa lalamunan ko. Kaya talagang madaldal pa ako. Pasensya na kayo. Talagang lang talaga ako. See you again next time, and I hope na i-subscribe nyo po ako, share and like, and push the all notifications. Thank you for watching and listening to me. Thank you guys. See you again. Bye bye. God bless.